Now, sa hapon pong ito, very special ang isi-share ko po sa inyo about the Resurrection Sunday. In fact, kung pumunta kayo sa iba't ibang simbahan po ngayon, ang topic po ngayon, most likely is the topic of resurrection. But I decided to go to other way. Gusto ko po i-share sa inyo yung soldier's perspective of the cross. Okay? Yung gusto kong tingnan yung sundalo kasi nung tinignan ko po yung soldiers, yung mga nagparusa kay Kristo, yung mga government officials, nakita ko, ang dami ko natutunan sa kanila. In fact, nung binabasa ko po itong mga talatang ito, may nakita akong 3 klaseng sundalo na ano yung kanilang reaction kay Christ. Tingnan nyo. May iba't ibang reaction ang mga tao nung makita nila si Kristo. Isa dito, yung sundalo na nagpaparusa kay Kristo nung araw. Sabi ko, ito yung mga taong napakalapit sa Kristong ito, pero na-miss nila kung sino yung Kristo na yun. Posible bang you are so near yet you are so far? Ha? Let me repeat that. You are so near yet you are so far. You are so near yet you are not connected. Eh bakit yung nung pinanganak si Kristo, lahat ng kapitbahay hindi siya nakilala. Samantalang yung taga-East pang layo-layo, yung pa nakaalam na si Kristo ay pinanganak sa Jerusalem. Can you imagine yung malayo, sila nakakaalam, yung malapit mismo, hindi mo nakukuha. Tingnan niyo po ito. You can have an opportunity to know Christ wherever you are. Tulad ngayon, ako, nagpipreach ako dito ngayon. Lahat kayong narito, whether hindi ka taga-Dulos, you can become ikaw yung taga-timpla ng kape doon, o kayo yung security guard dito, nakakadinig ka rin ng word eh. Sabihin, it was so near to you. Tama? Nakaupo kayo sa likod dyan, it was so near to you. Baka naman matulad tayo doon sa, you are so close, yet you are so far. So itong soldiers na ito, I decided na i-preach ko ito ngayon. Kasi sabi ko, Lord, maraming taong ganito na maaaring silang naroon, pero nawala sila. At hindi lang sila naroon, yung iba, naroon na, nagwala pa. May mga taong naroon na nakuha nila yung isang napakagandang bagay. Simulan po natin ito sa Luke chapter 19. Okay? Luke chapter 19. Starting from verse 23 and 24. Ito po yung unang sundalo. Okay? Let's begin to read this. John chapter 19 verse 23 to 24. Sabi po dito, when the soldier crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, 1 for each of them, with the undergarments remaining. These garments were seamless, woven in one piece from top to the bottom. Verse 24. Let's not tear it. They said to one another, let's decide by lot who will get it. And this happened that the scripture might be fulfilled that said, they divided my clothes among them and cast lots for my garments. So this is what the soldiers did. Nag-usap sila, hatiin natin sa 4 tong damit. Mamahalin tong tela na to. Benta natin, kikita tayo dito. Okay? Pero sabi ng isa, hindi, wag. Mas mahal yan benta pagka buo mong ibebenta yan. Teka muna, 4 tayo, paano tayo magpaparte nito? Sabi nila, ganito gawin natin. Mag-cast tayo ng lots. Kung sino makakuha, sa kanya yan. Okay? Sabi nila, sige. Nag-cast sila ng lots. At after na sila mag-cast ng lots po, nagparang hindi ko alam kung ano ginamit nila, kung toss coin, o pitik bulag, o kaya nag-jack empoy. Hindi ko alam kung ano ginawa nila doon. Basta, at the end of the day, may nakakuwang isa. No? Ito po yung earthly, masasabi kong government ng mga sundalo. No? Ito mga sundalong ito, sila po yung nagparte-parte. And now, ito po yung nangyari. The soldier who won the coat. Nagtaka ko, itong 4 na soldiers na ito, they miss the bigger picture, yet they are so close to the Savior. Why? Their eyes is on the clothes. Perhaps ito po yung common practice nila kasi nung araw, lahat unang mga pinapako sa krus, kung ano yung gamit sa kanila, mapupunta to sa kanila. Pero certain po ako, they are so much concerned about their own welfare
lagi nilang tanong sa isip nila probably, what can I get out of this deal? Ano ba meron sa coat? Okay? Ayaw nilang sayangin yung coat. Gusto nilang makuha kasi mamahalin nga naman yon. Alam nyo, yung the soldier who won the coat, labis ako nagtaka, sabi ko sayang. Nakita nila yung damit ng mama, pero yung mama, hindi nila nakita. Parang, nakakita na ba kayo ng isang lalaking manliligaw sa isang babaeng maganda? Sabi niya, alam mo, simula ko nang makita yung damit mo, na-inlove na ako sa damit mo. Sabi ng babae, saan ka ba na-inlove? Sa damit ko o sa akin? Hindi sa iyo, sa damit lang. Sino matutuwang babaeng ganon? Tsaka alam mo, yung damit mo napakaganda. Plano kong ang pakasalan yung damit mo. Teka muna, ano ba pinapakasalan? Yung damit o yung tao? Diba yung tao? Ganito po yung ginawa nila. Mas minahal nila yung damit kaysa doon sa taong may suot ng damit. Sapagkat ang mahalaga sa kanila nung time na to, yung coat. Say that word, coat. Tawag ko dito, coat mentality. No? May mga tao, yung coat mentality, lumalapit sila kay Kristo, hindi nila nakikita si Kristo, ang nakikita, yung makukuha kay Kristo. Yung iba nga nanalangin eh. Panginoon, Panginoon. Ano ka mo, iho? Panginoon. Pala, penge noon, hindi pala Panginoon. Minsan yung pahingi noon, tsaka Panginoon, magkasintunog na eh. Kasi po wala tayong ibang lapit sa Diyos kundi humingi. Because ang nakikita natin, kung ano ang makukuha ko kay Jesus, hindi si Jesus. The coat mentality always think, what can I get out of Christ? Christ is not important to me. What is important is what Christ can offer to me. Kaya kita niyo po, may mga tao ngayon, lumalapit sila dahil takot sila sa impyerno, takot sila sa demonyo, mayroon silang sakit, kailangan nila ng blessing. Lalapit sa Diyos. Lalapit yun sa Diyos. Kasi nga, ang tingin nila kay Lord, genie, wish and you shall receive. Parang ganun. Pero sino po niniwala ang Diyos ay hindi genie, Diyos siya. Tama. So ang tingin ng mga tao, ewan ko, meron bang ganyan dito sa loob ng church? Yung ang habol mo lang, yung quote mindset mo. How many among you are here this afternoon because of God, not because of what you can get? Alam niyo po, if we try to evaluate our life today, sometimes we are always concerned about our own welfare. Sometimes we live for what we could get out of our life right now. Sabi po ng Bible, boast not thyself of tomorrow, for you know what a day may bring forth. Sabi po ng Bible. Alam niyo po, hindi po mahalaga. Okay? Yung makukuha lang natin. Yung makakuha. Alam niyo, nalungkot ako. Pumunta ako na iba't ibang bansa. Lagi yung nakikita. Ang mahalaga sa kanila, bahay, kotse, credit card, mabayaran. Laging ganun. Sa Pilipinas, bahay, kotse, credit card. Ganun din. Lagi tayong gusto kong makabili ng cellphone na maganda. Tapos ano pa? Mas maganda ulit. Ano pa? Yung pinakamaganda. Di ba? May cellphone na, hindi pa makukontento yan. Gusto niya. Di ba? Parang natawa ako eh. No? Siyempre, may anak din po ako. No? Yung anak ko, may cellphone na, naka-iPhone na. No? Sabi ko, anak, may iPhone ka na. Dad, palitan natin. iPhone 4 lang. Uso na ngayon, iPhone 5. Sabi ko, pareho lang ng cellphone niya na. Hindi, mas maganda yung iPhone 5. Sabi ko, ganito ba talaga mga tao ngayon? Yung hindi sila makontento. Biro mo, anak ko mismo yun, ha? Sabi ko, anak, bakit hindi ka makontento? Hindi, mas maganda yun, Dad. Buti na lang po, meron ako mga reward. Kasi po ako naka-line. Naka-line po ako, binibigyan ako ng reward ng Globe sa lakas ng konsumo. Sabi sa akin, Pastor, pwede kayong kumuha ng cellphone, libre, mapupunta sa inyo. Kaya nung isang araw, nakakuha ako ng isang iPhone 5, tuwan-tuwa ako, libre, walang bayan. Binigay sa akin libre, reward ko sa Globe. Nung makita ko iPhone 5, iniisip ko agad yung mga anak ko. Nako, sigurado yung anak ko matutuwa. Why? Kasi iPhone 5 na yung sa akin, sa kanya iPhone 4, bibigay ko yung iPhone 5, tuwan-tuwa yung anak ko. Pero ano sabi sa kanila, anak, pareho din cellphone yan. You know, sometimes, young people can think like that. Tama po ba, mga kapatid? Meron mga anak ng pastor, ganun din sila. Diba?
So I begin to train my children, hey, that cellphone is the same. No matter whether it's iPhone 5S, 5C, no, pareho lang yun. But I want to tell you this. Sino sa inyo nagwo-work to get something? To buy things. Let me ask this question. What about your spiritual life? What about Jesus? Ang dami nga nagtatrabaho. Makapagtrabaho lang kahit huwag na magsimba. Makapagtrabaho lang kahit huwag nang mag-devotion. Makapagtrabaho lang. Kaya minsan nalungkot ako. Yung 24 years na akong pastor ng Dulos. Madaming sa Dulos, puro estudyante magmumula yan. Ako ng mga first year high school, second college, ang sisipag niyan sa gawain. Lagi nasa Wild Sons, lagi nasa Sunday Church. Abangan mo pag magtatrabaho na yan. Yung makakahawak na ng pera, makakabili na ng cellphone, makakabili na magaganda sapatos, makakapagparitoke ng mukha, yung mga ganyan, makakapagpa-sexy na, abangan mo. Nasaan na si sister? Pastor, hindi na umaten. Bakit? May trabaho daw. Why? Because pumupunta na tayo suddenly sa tinatawag nating quote mentality. Nasa harapan mo na ang Diyos, nabaliwala mo pa. Kasi iniisip mo, masarap ibenta yan, mapapasa akin yan. Makakabili ako. Pag naibenta ko yan, may mabibili ako. Pag nagtrabaho ako, mabibili ako. Asan si Jesus? Kalimutan mo ito mahalaga. Itong makukuha ko. Benta. O sige, pustahan na tayo para mapasa akin yan. You see the quote mentality. You are trying to do everything you can to get what you want. In the expense, you forget God at all. Tanong ko sa inyo, ano mas mahalaga, yung quote o yung nakabihis sa quote? You tell me. Na-miss ba nila? Yeah. Sa totoo lang, posible na naindito ka na, na-miss mo pa. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, andito ka na, baka ma-miss mo pa. Ha? Sabi mo sa kanya, sige, andito ka na. Posible bang umating ka na rito? Ay, alam mo, nagpunta ako sa dulo. So, ano nangyari? Sayang, na-miss ko. Bakit? Quote mentality ako eh. Hindi mo nakikita si Lord, ang nakikita mo, yung gusto mong pagkakitaan. Yung iba nagpupunta sa church, iniisip nila, magne-network ako dito. Marami akong magiging customer. Mabebentahan ko to ng mga vitamins. Lalaki ang network ko. Hindi nila nakikita si Kristo. Hindi ko sinasabi masama ang magnegosyo. Pero ang sinasabi ko, mga kapatid, bakit hindi mo makita muna yung Diyos, saka na yung quote? Amen? Amen. Sabi mo nga sa kapatid mo, quote mentality ka ba? Tanong mo yan, ha? Ano ang habol ng quote mentality? Yung mga bagay, kakalimutan si Lord. Ang daming ganyan. Hindi kayo mabuti. Sa Pilipinas, ganito. Maraming mga bata, katulad natin dito, marami. Nung bata tayo, walang laruan, di ba? Tama? Yung mga bata tayo, nung bata ko, laro ko lang tansyan, katalo na, no? Yung mga anak, grabe, yung mga anak ko, naka-Xbox pa sila, di ba? Naka-PS3 pa siguro, mga naka-cellphone. Nung araw, laruan lang namin, tansyan, batuhan lang ng tansyan, panalo na. Ganun lang kami, oh. Masaya na kami. Luksong baka. Yung mga bata ngayon, grabe, naka-iPad na sila, naka-gadget. Hindi sila, malungkot sila, ay, lobat na ako yun. Parang namatayan. Lobat na ako. Naiinis na yun. Nung araw, wala kami mga lobat-lobat. Ang laro lang namin, mga tsinelas na luma, titrahin namin, tumbang preso. Super saya na kami noon. Ang mga laruan namin, yung natumbang kahoy, kinudrado namin, yung mga katawan ng saging, kukudraduhin na, lalagyan namin ng walis tingting, lalagyan namin ng tinatawag na tansan, yung gulong na yun. Tawag namin doon, Ferrari. Grabe. Katawan lang ng saging yun. Yun ang mga laruan namin nung araw. Pero mga bata ngayon, iba. Ha? Lahat sila puro virtual reality. Lahat sila puro electronically gadget yung kanilang mga hawak. Kaya sila ngayon puro mga, sabi mo, si Lord, ha? Mga magulo dyan, Daddy. Galit na galit sa tube. Pumunta ako sa Amerika, yung mga tube nila, iba na. Nakakita ko ng yung mga laruan nila, may mga gadget sila. Yung TV nila, 90 inches. 90 inches. Grabe, kasi laki na ng bahay ko yun, ha? Nakita niyo itong ganyan, kalaki, 90 inches. Yan, 90 inches. Ganyan ang TV. Diyan sila naglalaro.
Samantalang kami nung araw, ang TV lang namin, ganun lang kanipis, ang haba ng likod, ang kapal. Black and white pa. Naalala niyo noon? Ngayon, ang mga TV yan, ninipis na lang no? Ay, maniwala po kayo, masyado, naging iba na ho ngayon. Kaya lang, magaganda nga yung mga nakukuha natin, acquire ng mga bagay, na miss namin lang natin si Lord. Diyan ang nakakalungkot sa mga quote mentality. Nasa harapan na si Lord, hindi pa natin ma-recognize. Totoo ba ito, mga kapatid? Meron bang ganyan ngayon sa panahon natin? Nasa harapan na ang Diyos, hindi pa nakita. Kasi nakikita lang yung quote na makukuha. Pustahan sila. Sige, pustahan tayo. Ba't sila nagpupustahan? Kasi lahat sila gusto nilang makuha yun Hindi nila tinignan kung bakit, sino ba itong mama na ito namatay? Hindi nila tinanong, ba't ba nangyari? Ano ba nangyari? Ba't ka ba namatay? Ba't ka ba gusto mong mamatay? Ba't ka ba ano ba nangyari? Malamang kung kinakusap nila si Kristo, sinabi nila, malamang sinabi sa kanila ni Kristo, namatay ako para sa iyo. Upang nga yung kasalanan ay mabayaran. At pag nabayaran ng kasalanan mo, mawawala na yung sumpa ng kahirapan sa iyo. Hindi ka na magsusugal para ibenta yung coat ko na yan. Sapagkat lahat ng blessing ay bubuhos na sa iyo. Hindi nila tinanong. Hindi nila natutunan yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Bakit? Ang iniisip lang kasi nila, yung ngayon, yung makukuha nila. They never fully grasp and understand who is this Jesus. Kaya nga po ako nagdesisyon ako, itong ituro ko Kasi nakita ko, may mga karakter sa Bible na harapan na, kukunin mo na lang yung Diyos mo, yayakap na mismo pa. Naintindihan niyo mga kapatid? Naintindihan niyo ba? Yung para bang tumaya ka sa loto, sinulat mo sa notebook yung number mo, pagtingin mo sa notebook, uy, tumama ako. Asan ang ticket? Wala. Saan nalagay ticket? Naitapong ko pala. So, para kang tumama sa loto, may number ka, pero wala kang ticket. Ganun po nangyari sa kanya. Jackpot sa lote, doon sa quote na yon, jackpot, nawala naman yung pinakamagandang regalo para sa kanila. May kukumpara nyo ba ang Diyos sa quote? Ba't ka interesado sa quote? Hindi ka interesado sa Diyos. Ngayon po, napansin ko, 24 years na akong pastor. Kahit sa loob ng simbahan, ang daming interesado sa mga bagay sa mundong ito, pero hindi interesado sa Diyos. At dahilan sa kasalatan ng kaalaman kung sino ang Jesus na ito, sila po'y nagkukumahog na magkaroon ng mga bagay at hindi nila makuha. Sapagkat ang susi ng pagpapala po ay naroon sa takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And when you are wise, maniwala po kayo, isang great, sabi nga, God's idea, madali kayong payamanin ng Panginoon. Alam niyo yung mga utang ninyo, ang dali lang kayong bigyan ng talino ng Diyos. Naranasan ko yan Magpapastor po ako, di ko lang kung gagawin ko. Paano bahay ko, paano to. But inuna ko ang Diyos. Nakita ko po, along the way, doon niya sa akin tinuro, Oriel, gusto magkaroon ng bahay, ito gawin mo. Binigyan ako ng wisdom. Oriel, gusto mo mapaaral ang mga anak mo, ito gawin mo. Lahat ng wisdom pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Hindi po ako nagbukang kawawa. Why? Because God gave me, inuna ko Panginoon. At tuwing unahan mo ang Panginoon, magde-develop ng fear sa iyong heart. At yung fear na yun ang gagawa ka ng tama at hindi ka gagawa ng masama. Doon ka pagpapalain ng Panginoon. Kaya itong number 1 soldiers na ito, hindi ito isang magandang modelo sa bawat isa sa atin. Wag na wag kayong magkakaroon ng quote mentality. Anong quote mentality? Yung gusto mo mauna yung quote kaysa sa Savior. No, unahin mo yung Savior. Unahin mo yung Lord. Yung quote na yan, kusang ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Yung iba sabi, Pastor, wala akong time. Ang dami ko talagang problema financially. Kaya wala akong time kay Lord. Sige, kung ganyan ang mindset mo, it's up to you. Quote mentality ka, it's up to you. One day you will realize, hindi mo inuna ang Panginoon. Then, magtataka ka, walang mangyayari sa buhay mo. Subok ko na to. 24 years na po akong pastor. Kitang-kita ng aking mga mata. Yung mga taga-dulos na inuna ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi sila nainggit sa kapwa nila.
Yung iba sa inyo, inggit na inggit kayo sa ibang kapwa niyo, may kotse ako magkakaroon din. Siya may magkakaroon. Inggit na inggit. Wala kayong dapat kainggitan sa mga tao sa mundong ito. Unahin nyo ang Diyos. Yun ang pagnasaan nyo. Mapa sa iyo, sumaiyo ang Diyos. At maniwala kayo, one day, ikaw ang kaiinggitan. Amen. Amen. Why? Kasi ibe-bless tayo ng Panginoon. Yung iba sa sobrang inggit, para makabili din ako, iiwanan niya ang cell group niya. Iiwanan niya yung training niya. Iiwanan niya yung church niya. Why? Kasi may hinahabol eh. And then finally, na makita mo, yung kakahabol niyang Panginoon, nung mahawakan niya, hangin lang pala. Wala rin. Then, doon niya lang marirealize, Lord, mas mahalaga ka pala sa mga bagay na lumilipas. Pag kayo namatay, wala kayong madadala. Lilipas lang yan. But when you have God in your life, kahit saan kayo pumunta, kasama niyo ang Panginoon. Amen. Tanggalin niyo ang quote mentality sa isip natin. I believe God is more important than our quote. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, God is important than our quote. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. There was another soldier, okay, in John chapter 19. Okay, ito yung soldier with a spear that pierced his side. Ito po yung pangalawa. John 19 verse 34. Sabi po dito, but one of the soldiers with a spear pierced his side. Forthwith came there out blood and water. Sa NIV version sabi po, instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Sa totoo lang, to speed up the execution of Jesus Christ, they only need to broke the legs. Alam niyo, pag nakapako po kayo, may studies na ginawa, pag nakapako po kayo sa cross, nakaganon po kayo, nakakahinga kayo, yung paa mo, nakapako, yung kamay mo, nakakahinga kayo pag binaba nyo, at taas mo yun, gumaganon po yung cross. Lahat po na nakapako sa cross, yun lang po ginagawa nila para makasurvive sila. But the executioner is so wise. Alam niyo gagawin nila? Kukuha sila ng maso, pupukpukin doon dalawang tuhod. Dalawang malalakas na maso, kaliwat kanan. Madudurog yung yung bao ng tuhod mo. Hindi mo ngayon maigagalaw yun, hindi ka ngayon makakaganon. Pagbaba mo noon, hindi mo na may tataas. That's the time you get choked, then you will die. So to cut the story short, itong Jesus na ito, okay, was already dead. Patay na to eh. In fact, everyone seems satisfied. Alam nyo, bago siya namatay, nadinig po natin yung siete palabras. Bago siya namatay, yung 7 last word. Ano yung mga 7 last word na ito? Sabi niya, yung soldiers na sumaksak, nadinig niya to, yung woman, behold thy son, and son, behold thy mother. Yun ang unang last word. Pangalawa, sabi niya, my God, why thou hast forsaken me? Pangatlo, I thirst. Pang-apat, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Yung panglima po, today, you will be with me in paradise. Yan po yung sinabi niya sa doon sa katabi niyang pinapako na dalawang nasa cross. And then yung number 6, sabi niya, it is finished. Ang pinakauli, number 7, into your hands, I commend my spirit. The same po, nadinig po ito nung sumaksak sa kanyang tagiliran. Nagtataka po ako dito, patay na si Kristo, tinan niyo to ha, patay na, it is finished, into your hand, I commit my spirit. Patay. Patay na. So everybody was satisfied. Sabi, tol, wala na, patay na to. Yes. They don't feel anything, any necessary thing to take any further action. Wala na. Except one person ito. Patay na, sabi niya. Patay na kaya to? Patay na yan. Ganun ba? Patay na. Alam nyo, biglang kumuha ng sibat. Sinaksak niya. People are asking, pare, ba't mo ginawa? Patay na. And then the Bible said, a sudden flow of blood and water come out to confirm that the man had already died. Patay na eh. Parang patay na, gusto pang patayin. Siguro magtataka kayo, bakit ganito yung mamang ito? Meron pong ginawang pag-aaral, yung ganong klaseng behavior. Isa lang po ang na-confirm. Yung sumaksak sa kanya, of course, hindi niya alam, pinupulpil niya yung prophecy na gagawin niya yun.
But one thing is for sure, this man perhaps is a very bitter man. Probably this man is very angry. Siguro he hate his job, o siguro kasi lagi siyang nasa katabi ng patay. Probably galit siya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Or maaaring meron siyang financial problem o family problem. The Bible don't tell us the reason why this particular soldier reacted in such a violent manner. But for sure, itong taong ito ay merong bitterness sa soul, meron siyang rejection siguro sa kanyang life. Now, bakit ko binabanggit po itong pangalawang soldiers na ito? Because, meron mo na doon na ang Diyos sa harapan mo, doon mo pa hinaharap, ine-express yung bitterness, yung anger mo sa Diyos. Have you ever experienced that something went wrong with your life, nakita mo pumangit yung life mo, nagkaroon ka ng mabigat ng problema, pero sino ang sinisisi mo? Kanino mo pino-pour out yung galit mo? You know what? Most of the time, galit tayo sa Diyos. Because hindi natin siya nakikitang Savior, nakikita natin siyang kalaban. That's why in anger, in bitterness, ginawa niya yung bagay na yun. Kung nakita niya lang si Kristo na siya ang tutulong sa kanya, probably hindi niya po ito ginawa. Mga kapatid, lahat po tayo nakararanas ng bitterness. Lahat tayo nakakaranas ng hatred. Pero when was the last time when you are encountering bitterness and anger, you come to God and said, God, help me. Sustain me. Lord, I got one worse experience, katulad ninyo may experience. Ako, meron din ako eh. One day I was driving, kasama ko si Ate Jernino tsaka yung aking mga anak. I was driving along the way, suddenly yung isa pong jeepney driver, nag-counterflow. Wala akong magawa kasi humarap siya bigla sa akin, counterflow siya. Nasa tamang road ako, wala akong problema. Siya may problema. You know, nagtapat mo yung kotse ko tsaka yung kanyang jeep. Tapos, ang laking manghako, siya pa galit. Sabi ko, grabe itong mama na to. Siya na ang nasa mali, gusto niya ako pagalitan. May mga ganun bang tao? Yung sila na mali, sila pa galit. Grabe, binubulyawan ako. Sabi ko sa sarili ko, mayabang tong mama na, siya na nga mali, siya pa galit. Bla 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 bla, sumisigaw siya. Sabi ko, mukhang naliliitan to sa akin. Lumabas ako, pinakita ko, malaki naman ako ng konti. Sabi ko, brother, mukhang naliliitan ka sa akin. Kanina ka pa sigaw ng sigaw eh, mali na nga yung ginagawa mo, gusto mo, ikaw pa matapang. Alam niyo ginawa niya? Kumuha siya ng tubo. Nung nakita niyang malaki ako, kumuha siya ng tubo, sabi sa akin, ano gusto mo mangyari? Sabi ko, anong gusto mo mangyari? Ikaw na mali, ikaw pa ganyan. Kinuha ko rin yung tubo ko. Meron din ako niyan. Bakit? Medyo natakot siya. Sabi ko, ikaw na mali, ikaw pa ano sa akin? Umalis na ako sa kotse ko. Lalapitan ko na eh. Sumigaw yung anak ko, Dad, pastor ka! Ay, oo nga pala, pastor nga pala ako. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sabi ko, sorry. Sino sa'yo nakaranas nung nakalimot ka sa sarili mo? Na pastor ka nga pala. Are you listening? Imagine mo, makikipagtubuhan na ako. Hallelujah, praise the Lord. Paano ko gagawin? Pastor nga pala ako. Alam niyo po, nung umatras ako, hiyang-hiya ako sa sarili ko at saka sa asawa at anak ko. Sabi ko, I'm very sorry. Nakalimot ako. Pero alam niyo po, naisip ko, what if kung kayo nakaranas po ng ganun? Siguro tong mamang ito, ganun din ang nararanasan niya. Lahat po tayo, when in the middle of anger, you want to put it into your hands. Sino sa inyo napaaway na sa asawa niyo? Naku, yung mga misis, tsaka yung mga mister, pag nag-away, no, yung babae, rakat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 . Yung asawa, tsug, di ba? Di ba? Yung mga anak, oh my gosh! Di ba? Ganyan mga anak. Gulo. Naintindihan niyo ako? Why? Because when anger and bitterness come into your life, ano mangyayari? Sometimes you forget God. Or you blame God. Apparently, this guy is full of hatred probably. But in his anger and bitterness, sinaksak niya si Jesus. Totoo ba na may mga tao na nahihirapan ngayon and the only person they blame is God?
You don't need to blame God. Sometimes what happens to us is the consequence of our decisions. Sometimes what happened to us is part of the testing of God. It is either testing sa ni Lord yan, don't blame God. He is testing you. Or, probably gumawa ka ng mga maling desisyon, nagbunga ka, Lord, ba't ako nabuntis? Ikaw may gusto niyan eh. Bakit mo ako pinabayaan? Hindi ka pinabayaan, ikaw nagpabaya. Bakit mo sinisisi? Sometimes we blame God. And then when we blame God, we pierce the heart of God. Why? Because we don't know who is this Jesus. Kung kilala lang nung mama kung sino tong Jesus na ito, malamang hindi niya gagawin yan. Amen. If he is bitter, God can heal your heart. Jesus can rescue you from that situation. Kaya po yung isa, nakatingin sa coat, yung isa, nakatingin sa kanyang hatred. That's why, hindi pareho nakakonect sa God. Yung pangatlo, then we will close. Ito po yung pangatlo. Ang ganda po ng pangatlo. Sabi po dito, ito po yung the soldier who believed. Yung pangatlo po. Matthew 27, verse 54. Basahin natin. And when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. Ito, iba yung resulta dito sa pangatlo. Sila, nung nagkaroon ng earthquake, nakita, may binanggit sila. Surely he was the Son of God. Yung dalawa, inignore si Christ, hindi nag-connect kay Christ. Ito, pinrenounce, pinroclaim that indeed, surely he was the Son of God. Alam niyo ibig sabihin po dito? Itong mga taong ito, they believe on Christ. They are believers of Christ. Anong sabi po ng 1 Corinthians 12 verse 3? No man can say, sabi ito, therefore I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. Alam niyo ibig sabihin yan? Nasabi ng centurion, surely he is the Son of God, because tinulungan sila ng Holy Spirit. Ano ang sabi sa 1 John 5:1? Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Yan po sinasabi ng Bible. Kaya itong mga centurion na to, yung pangatlong grupo ng soldiers, mga believers po to, mga naniwala. Hindi nahuli ang lahat. Sila po yung unang-unang pumapatay kay Kristo, nagpahirap. Pero at the end, nakahabol. Ito yung mga huling biyahe na kasama sa execution, sila yung mga pumalo, pero bandang uli, habang pumapalo sila, ba't ko ba ito ginagawa? Nagsisi sila. And they pronounce and proclaim, surely, He is the Son of God. Huwag niyo itong kakalimutan. Hindi nila ito nasabi on their own. I think the Holy Spirit revealed who Jesus is in their life. Sabi po ng Bible, walang sino man ang makakilala kay Jesucristo. Walang sino man magpo-pronounce na si Kristo ay Jesus, maliban sila'y sinamahan ng Espiritu Santo. Wala sa inyo magkiklaim na naging Christian kayo on your own. No. The reason na kunawaan nyo kung sino si Jesus, ginawa nyo siyang Diyos ng buhay ninyo, nagsisi kayo ng kasalanan, because the Holy Spirit helps you to understand this truth. Apparently, yung dalawa, yung unang sundalo, hindi nila nakilala si Lord. Why? Hindi makapasok ang Holy Spirit. Puro worldliness ang nasa isip. Yung pangalawa, hindi rin nakilala. Hindi makapasok ang Holy Spirit. Bakit? Puro hatred ang puso. Samantalang ito mga ito, nakapasok ang Holy Spirit, nakapagpakilala kay Kristo, sapagkat binuksan nila ang kanilang isipan at ang kanilang mga puso para makilala nila ang Panginoon. Makinig kayo mabuti. Pastor na po ako for 24 years. I can preach to you the gospel as clear as I can. Pero kung sarado ang puso mo, hindi mo tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero isang salita lang ng pastor, because your heart is open,
you can easily accept Christ as your Lord and Savior. I want you to hear this. Dito po sa Doulos for Christ, ako po yung nananampalataya na ang Doulos for Christ ay hindi po isang bagong relihiyon na tinayo ng Panginoon. Pagkat naniniwala po ako, nang si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, wala siyang intensyon magbago o magtayo ng isang religion. Ang layunin ni Jesus, kaya sa napunta sa krus ng Kalbaryo, para i-recover, ibalik muli ang ating nasirang relasyon sa Diyos. For me, relationship with God is more important than religion. Well, you can have your religion, but if you don't have relationship with God, what is religion at all? In fact, the truth is, though I don't have that religion, but if I make it sure I have relationship with God, I tell you, my life is on the best atmosphere. Kaya nga po, itong mamang ito, soldier sila, kasama sila sa execution process. But guess what? Because their heart is open, they were able to receive relationship with God. Itong mga sundalong ito, wala silang sinamahang religion. Pero sila, naging children of God, natulungan ng Holy Spirit. Para sa akin, ganyan din po ang kailangan natin ngayon sa panahon natin. We don't need another religion, we have enough religion. Pero ang tanong ko, do you have relationship with God? Amen? Sa tanghali pong ito, mananalangin tayo na sana maging malinaw sa atin ang Resurrection Sunday. Na ito'y pagpapaalala sa atin na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa mga bagay na ninanasa natin. Amen? Na merong Diyos na makatutulong sa atin sa panahon ng ating bitterness of souls, ng ating panahon ng galit at muhi, pwede nating ihingi ng tulong sa Panginoon. Na you don't need to blame God for whatever happens in your life. At higit sa lahat, we can become part of something evil in the past, but there will be a day you want to be in favor with God. Amen? Maaaring kasama ka noon ng masama, pero sabi mo, mali na to. I believe on Jesus Christ. From now on, I will become a faithful disciple of Christ. Just like this group of soldiers, kumilala sila sa ating Panginoon. Sa hapon pong ito, bago po ako magwakas, kung kayo po yung naging bahagi ng group number 1, na puro trabaho, puro gawain sa bahay, wala na kayong panahon para sa Panginoon, i-recover niyo po. Dito sa Resurrection Sunday, sana magkaroon kayo masasabing, Lord, isa lang ang desire ko sa puso ko. Ikaw lang ang maging desire ko. Yung mga bagay na ito, Lord, alam ko, pagkakaloob mo din sa akin yan, pero uunahin kita. And then all these things shall be added unto me. Or probably you are here this afternoon, meron kang bitterness sa soul mo, meron kang hatred, you feel rejected by people, galit ka sa mundong ito. I encourage you, don't blame God. Bring that matter to God, and the Lord will heal you. Amen? Or probably you are just like these soldiers. You've been in the past, marami kang ginagawang mali. Pero sabi mo, lahat ng ginawa kong mali, si Kristo pala yun. Surely He is the Son of God. Bakit ko ba ito ginawa? On that day, they receive redemption. On that day, they become children of God. Hindi pa huli ang lahat. Sa hapon pong ito, I don't know kung saan kayo nakabilong. Sa group 1, sa group 2, or sa group 3. I don't know, no? It's between you and God. But you know what? Wherever group that you belong, we could change our atmosphere. Kung kayong mahilig lang sa mga bagay sa mundong ito, walang kwenta ang Diyos sa iyo, pwede mong baguhin ang isip mo ngayon. Pwede kang humingi ng tawad. Bumalik ka sa Panginoon. Or probably kung sinisisi mo ang Diyos sa kalagayan mo ngayon, pwede mong sabihin, Lord, I'm sorry. Nobody should be blamed on this. Or probably you are undergoing trial or difficulties. I want you to entrust these matters to God. Amen? Kung ikaw naman po yung nasa centurion side na, sabihin mo sa Lord, salamat. Sa kabila ng aking mga pagsubok at paghihirap na dinasas, you allow me to see Jesus in a clear perspective. Amen? At ating pasasalamatan. Pwede bang tumayo tayo lahat ngayon, mga kapatid? Thank you, Jesus. Hallelujah. And before I close, the first group
looks for material things. The second groups entertain bitterness in their heart. But the third group, they recognize Jesus as divine. Ang linaw po nung pinakita sa atin ng Panginoon sa hapon pong ito. Na this Resurrection Sunday is about Jesus, the God of all the earth. Amen. Pwede bang humingi tayo sa paglapit sa Panginoon? Sino rito yung willing na unahin mo ang Panginoon from now on? Amen. Ayoko na sa group number 1. Gusto kong unahin ang Panginoon. Amen. Is there anybody here you blame God in bitterness of soul, but today you realize, no, I should not blame God about my situation. But now, I want God to be on my side. I will not blame God, but God will be my help. Amen? And finally, I want you to make a decision in your life like the centurion. From now on, I believe on the Son of God. Jesus is the Lord of my life. I want you to bow your head right now. Lord, salamat Panginoon sa hapong ito na patuloy mong sinasamahan ang bawat isa sa amin sa malaking katotohanan na ito, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung in the past, Lord, ang important lang sa amin yung material things, kung ano yung makukuha namin sa iyo, Panginoon. But today, we realize that Jesus is more important than what you can give to us, Lord. You are more important than all these material things that you can give to us. Today, help us to see the clear perspective of Jesus is. Who Jesus is. Lord, tunay ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang namatay para sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagdusa para sa aming mga kasalanan. Ikaw ay namatay para bayaran ang aming mga pagkakasala. At ikaw rin ang Diyos na muling nabuhay upang ipakita mo that you have the power to defeat the power of sin. You have the power to defeat the power of Satan. And you have the power to defeat the power of death. And today, Lord, we recognize, we believe that, Lord, that you are the God who overcome. Ngayon din, Panginoon, we surrender every bitterness, every hatred in our heart, God, believing that you can heal us, Lord. Ngayon pa lamang, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Isinusuko namin yung aming hatred, yung aming bitterness, Lord, yung aming anger sa mga tao. We don't want to blame you, Lord Jesus, sa aming sitwasyon. But today, Lord, we trust you instead to heal our hearts, Lord, our broken hearts. We pray, let there be healing among the hearts of these people, Lord, in Jesus' name. At sa hapong ito, Panginoon, like the centurion, we believe that Jesus is the Son of God. He is the God of heaven who come here on earth to save us. At sa hapong ito, tinatanggap namin bilang Panginoon at sa iyo tagapagligtas si Kristo, bilang tagapagkontrol, tagapanguna, at maging leader ng buhay namin. Sa hapong ito, we thank you, Father, for all the things that you have done among us. And we pray this in Jesus' name. Amen and amen.